Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Ah, ano na ito? Part 5. Iniintay po ba ninyo ang araw-araw nating drama? Natuwa ako na mayroon na ring nanonood eh. Natuwa na ako na kahit 30, 20. Ibig sabihin kasi, kahit na konti lang ang views ko, natutuwa ako at kung inyo lang maintindihan ang aking drama, matututo kayo. Yun lang po ang mahalaga sa akin. Gusto ko kasi makatulong ako sa kapwa kasi ayaw ko na maranasan ninyo ang naranasan ko. Buhay pamilya po ito eh. True to life story. Saan ba tayo na nag-ending kahapon? Lumayas na ako, no? Hindi ko na nakayanan doon sa pananakit sa akin ng aking tatay. Lumayas na ako. Ang pamagat naman ng video natin ngayon, nag-umpisa ng mangarap. Umpisa ng mga pangarap. Kasi alam ninyo, pagkaganong edad, mga 10 taon, gaya sa akin na matured ako kung mag-isip, mas masyado nang unti-unti nang nagmamature ang aking isip. At alam nyo naman, sa dinanas ko ng mga problema, para bang nag-iisip ako kung paano ko talaga mabago ang aking buhay. Masaya na ako doon sa lugar na yon. Nandoon ang aking nanay at ang mga kapatid. Pero akala ko matutupad na doon ang aking pangarap. Nangangarap na ako doon sa lugar na yon. Kaya lang, alam mo ba ang hadlang sa ating pangarap? Unang-una, edukasyon. Alam nyo ba, yung hindi nakakaalam, di ba ang nabanggit ko, natapos ako ng grade 1 doon sa kabilang barangay, sa malayong barangay. Sa totoo lang, grade 1 lang talaga ang aking natapos. Kaya, nung nangarap ako, sa bagay, doon sa bundok, di naman kailangan ng pinag-aralan. Pero, saka na yan natin pag-usapan na kung gaano kalaking hadlang ang wala kang pinag-aralan, napakalaking hadlang sa pangarap na isang tao. Kaya nga, ginawa ko itong drama na ito para po makakuha kayo ng idea. Huwag po ninyong gagawin na huwag kayong mag-aral. Kasi pag hindi kayo nag-aral, parang nawalan na kayo ng katuparan ng inyong mga pangarap. Hanggat may pagkakataon, sana mag-aral. Ito na nga. Pagdating ko doon sa lugar ng aking nanay, alam niyo ang kanyang magulang, parang nakikitira na rin doon eh. Nakikitira na rin doon sa may lupa na kamag-anak din namin. Hindi basta-basta. Kapatid, yung lolo ko, ang nanay ng, ang tatay ng mama ko, kapatid niya yung may kaya sa buhay doon sa barangay na yon. Hindi ko na po pangalanan para po sa karapatang pantao. Lalo na wala na po ang karamihan, di na po natin pangalanan. Ayun po, para bang masaya na ako doon kasi yun nga yung sumagip sa amin. Yung may kaya doon. Alam nyo na yan kung sino. Ayaw ko lang po banggitin kasi ano po eh. Sa totoo lang, inalok ako doon na mag-aral kasi alam nga nila na ako grade 1 lang natapos eh. Naawa sila. Oo, inupiran ako ng mga lolo. Banggitin ko na. Ito lang isa lang, Lolo Pidong. Babanggitin ko na ha. Yan lang ang babanggitin ko kasi inalok ako noon na mag-aral ka dito, Reming. Reming ang tawag nila sa akin. Alam niyo, parang nagkaroon na kasi ako ng trauma doon sa mga, siguro sa pananakit sa akin ng aking magulang. Para bang nawala na ako ng interes sa pag-aaral. At saka, mahiya na ako mag-aral. Biro mo, kung 10 taon eh, mag-aral ako ng grade 2, nahiya na po ako. Kaya po ang nangyari, wala na.
Grade 1 lang talaga ang natapos ko. Kaya po, yun po, wag po ninyong gawin na gagaya doon, kung pumayag ako na paaralin ako ng Lolo Pidong. Kasi nakikita nyo, marunong ako eh. Saka tumutulong nga kaagad ako doon sa mga gawain, taga-alaga ng kalabaw, kabayo. Tuwan-tuwa sila sa akin. Lalo na ang aking lola din. At hindi ko na po banggitin ha. Isa lang ang binanggit ko kasi yun ang nag-offer. At saka naisip ko, nung nangarap na nga ako, kasi ilang taon din ako doon sa lugar na yun eh. Naisip ko, sayang no? Pero inisip ko talaga, yung hiya, pira mo grade 2, 10 taong ka. Hindi ako lang doon ang alam mo, di man maiwasan, nabubulihin ako ng mga kaklase ko, di ba? Biro mo, 10 taon, grade 2. Sana wag mangyari sa inyo ng ganito. Kasi yun po talaga ang malaking hadlang sa pangarap. Ay, malapit na magwakas ang ating video mga kaibigan. Di ang nangyari, ibig sabihin, ano bang kabuhayan doon? Pagsasaka din. Alam niyo ang lahat kasi ng kayamanan ng Pilipinas nandyan sa pagsasaka. Ito, babanggitin ko naman yung mga magsasaka. Sige, magagawa na lang tayo ng ibang kwento dyan. Naawa ako dito sa mga nabalitaan ko ngayon dito sa Nueva Ecija. Mura daw ang palay. Dapat yung pinang-ayuda ibili ng palay. Gagawa ng warehouse. Para matulungan niya magsasaka. Ay, ginadaan nyo kasi sa pinapatamad nyo ang tao. Ayuda kung yung mga magsasaka, ibilhin nyo ng palay ng magandang presyo dito ang ating mga magsasaka. Yun ang suporta. Hindi yung dadaan nyo sa ayuda. Bilhin nyo yung palay. Ano daw ngayon, bagsak presyo ang palay, paano ba sisipagin natin magsasaka niyan? Sige, di po tayo pwede makialam sa ganyan. Siyempre, ang kabuhayan kasi natin nandyan sa mga magsasaka. Sige po, sipag lang po. Kung hindi talaga kayang tulungan mga ating mga pinuno, sariling sikap na lang diskarte. Paano? Magtapos ng ating video muna at ito na yung pangarap ni Jeremias Cumbes. Bukas, yun naman ang pangarap pa rin. Ibig sabihin, part 5 ito, nag-ubisang mangarap. Pero, marami pa pong dapat dadaanan ang pangarap ko. Magtagumpay ba ako o mabibigo? Ang pangarap kasi, tagumpay at kabiguan din. Sige, bukas ulit. Ingat po tayong lahat. Patuloy lang sa mga pangarap. Isa lang ang ending natin mga kaibigan. Bago mag-asawa, pag-usapan nyo muna kung paano nyo planuhin ang inyong pamilya. Siyempre magkakaanak. Kahit hindi magkaanak, obligasyon, paano kayo magtulungan na mag-asawa. Maging handa para hindi maghihirap ang mga anak. Hindi kagaya sa amin. Sige, hanggang dito na lang muna. Bukas ulit. Ingat po tayo.